So mga idol, nandito po tayo sa main base ko, and sa video po na to, i-check po natin, i-review po natin yung mga bagong lumabas ngayon sa update ng Clash of Clans. So yung number 1 nga po na inaabangan ng mga naglalaro po ng Clash of Clans, yung tinatawag po na 7th Builder. So may nag-comment po dun sa ginawa kong video po nitong nakarang araw. Sabi po niya na nasan na daw po yung 7th Builder, bakit wala pa? So ito na po siya. Gaya po nung sabi po natin, yung 7th Builder po is, ano po siya, event pa lang po siya for the meantime. So, ayan po yung ating Goblin Builder. Kung makikita nyo po dito sa screen, ating screen. Yan, parang sumasayaw-sayaw po siya, di ba? So, ayan, yung makikita mo yung Goblin Builder, meron siyang hammer, di ba? Meron siyang hammer ng builder din. So, hindi naman siguro ito yung emulator, di ba? What? Meow. Nia. Hindi naman siguro ito yung hammer ni Thor. So, click na natin tong si Goblin Builder. Need some help with your building or researching? I can help you out if you help me with a few gems for my time. I can only help with buildings if you have 5 builders hut. So, yun yung requirements niya. Dapat, nakuha na natin yung 5 builders hut dito sa home village. So, kahit wala pa siguro tayong 6 builder, basta nakuha na natin yun, yung 5 builders hut, pwede na natin siya magamit. So, subukan natin siyang gamitin, itong Goblin Builder. Hanapin po natin yung laboratory. Tayo dito sa research. So ngayon, wala pa po akong wala na, ang i-upgrade ko na lang sa Elixir is itong dalawang siege machine. Unahin na po natin i-upgrade itong Stone Slammer. Mas madalas ko po kasi itong gamitin ko para sa Wall Rider. So ayan, kahit sa upgrades sa mga information, malaki na rin kahit sa laboratory, diba? So i-confirm lang natin to. So yan, ito nag-upgrade na siya. Meron siyang isang panel dito na nakalagay siya sa left side. So ito, I can start a second upgrade for you. So ito naman si Goblin Builder. Pag nandito siya sa laboratory, ang tawag sa kanya Goblin Researcher, di ba? So yung enough resources lang na pwede kong magamit ay itong Dark Elixir. So gamitin natin siya dito sa Apprentice Warden. Napakaganda nitong ginawa nilang information. Itong improvement sa mga information about sa lahat ng units dito sa Clash of Clans. So, confirm lang natin to. Ayan, nakalagay 9 days upgrading time. So, kung 9 days times 40 gems, so 9 times 40, that's 360 gems yung ibabayad ko sa kanya. So, gamitin na natin to para makita natin. Ayan, nag-upgrade na. Dalawa yung nag-upgrade sa ating laboratory, mga idol. Ngaso nga lang, naka-appear lang dito sa pinaka-laboratory natin. May kita mo, isa lang yung naka-appear na units dito sa ibabaw na laboratory. Ang maganda pa pala dito sa Goblin Builder, pwede siya magtrabaho as sa laboratory, pwede rin siya magtrabaho sa mga buildings. Meron kasing nakalagay dito sa bandang taas ng ating screen, may kita mo. Ayan, meron 1/1 dito sa may logo ng Goblin Builder. Tapos dito naman sa may laboratory, 0/1. Ibig sabihin, nagagamit na natin yung Goblin Researcher. Okay, yung Goblin Research. So, subukan naman natin gamitin itong gamitin naman natin itong Goblin Builder. Tingnan natin kung saan siya papasok dito. Ewan ko lang kung meron pa ako enough resources para magamit ko to. Pero subukan natin. Ito pala, yung nadagdag dito sa user interface ng COC. Nagkaroon na rin ng button ng upgrade progress ng laboratory dito sa left side, top left side ng screen natin. Na makikita mo. Nakaseparate na yung sa laboratory. Hindi na natin kailangan itap yung laboratory tapos itap yung research para makita natin kung ano pa yung mga kailangan nating upgrade. Nandito na siya, nagkaroon na siya ng button dito sa taas. Napakaganda, di ba? I think katagalan kapag nagkakaroon ng mga panibago update dito sa Clash of Clans. Baka balang araw mapuno na ng button itong screen natin. Itong buong screen. Chances, itong mga resources na to, pwede yan magtikit. Okay, pwedeng mas lumiit yung picture niya para mapagkasya iba't ibang klaseng button dito. Gaya nito, may napasok silang meron silang ginawang button dito. Ito nga yung event button sa baba malapit sa Gold Pass. So ayan, yung work for hire na event, yung sa Goblin Builder, 60 days po siya. Okay, 60 days, 2 buwan. Diba? Kung marami kang gems, sulit na sulit tong gamitin. Tapos mas mabilis ka pa makakapag-upgrade. Ng mga buildings kasi, 7 na builder na yung pwedeng gumana sa'yo. So ayan, meron din tayong 1 gem resource boost. Dito pala ako nakapag-boost. Okay, mag-boost na tayo. Sayang pa yan.
Ayan, 1 gem lang naman. Okay. I-push na rin natin yung ano ko. Yung ating gold mine. Tapos yung dark elixir collector. Dark elixir drill. Ayan. Now, balik tayo dito sa ating goblin builder. Upgrade muna, tingnan natin ano ba yung mga pwede natin gamitin dito. So ito. Siguro, subukan ko na lang sa craft kasi wala naman na ako paggagamitan ng aking elixir compared, liban pa sa mga buildings. Ayan, check natin. Ayan, makikita mo wala na akong paggagamitan. Liban sa walls pala, I mean. So, punta tayo dito sa trade medals. Kuha lang ako ng resources. Meron na ako 18M. Punahin na natin itong kapag-craft ng capital gold. May dalawa pa tayong builder. Kailangan gamitin muna natin lahat ng ating builder hat. Ngayon, attack muna ako para makakuha tayo ng resources para makapag-upgrade tayo. I need 400 gold pa para ma-upgrade ko na yung last archer tower ko sa max level nito sa Town Hall 15. Don't expect ka sa attack ko kasi hindi talaga ako ganun kagaling umattack. Minsan nakakachamba lang. Okay. Tapos ngayon, ang gamit ko pa is yung LD player, yung parang blue stacks. So, ang gagana lang sa akin yung mouse pointer to. Kaya medyo, yun, tapos marami pang troops na dinadrop. And chances, medyo malilit yung pagka-drop. And chances mag-fail yung attack ko po. Pero ang pinaka-main goal ko lang talaga ay makakuha po ng enough na loot para makita po natin yung goblin builder. Okay, ito, sa tingin ko pwede ito. So, masyado siya yung malakas. Pero, sige, subukan natin. Ano mang masamang sumusubok, diba? Okay, pwede natin siya siguro. Ito. Panel lang tayo ng 40. Baby dragon. Nagkaroon pa ng earthquake. Nailagay ko. Yan, Royal Champion. Tayo sa mga yung tayo na skeleton spirit. Tapos tayo ng town sa lang. Walang kung matitilis na ito, buntak sa akin. Isa dito. Oh, mali. Napaaga yung freeze ko na punta dun saan. Masibats natin. Ayun. Okay siya. Bagay tayo ang dapat maroll ka. Yan, papatayin naman ito natin. Tapusin yung HP ng ating mga tayo. Taste mo ang... Ayan, naubos natin yung mga sa mga idol. Kuha natin yung roots. So, wala na tayong pagkagalitan. So, wala na ako extra roots. So, meron pa tayong 1 minute para restart yung base na to. Kahit may Rainforce. Rainforce yung pangalan ng base yung may-ari. So, ayan. Na-3-star natin. Mati-3-star natin yung mga idol. Star idol. Diba? So, naka-chamba pa tayo. Nakuha na natin yung loot na 3-star pa natin itong base na to. Gamit lang yung LD player. One mouse lang. Diba? One mouse pointer lang yung gamit natin. Okay. Nakuha na natin yung ating resources. So, check natin kung kung gagana na siya. Pero sabi dito, 5 builder daw eh. 5 builder. So, kapag gumamit pa ako ng isa builder, ibig sabihin, 5 builder na yung nagamit ko. Yung master builder na lang yung natitira. So, gawin na natin to. Ito muna i-upgrade ko. Siguro itong bump na lang. Huwag na muna yung archer tower. Perform ko na lang yan. Just to, para lang makita natin dito sa video kung gagana talaga itong goblin builder na to.
So, ayan. Upgrade natin ito. So, may isa pa. Isa pa tayong builder. Itong bomb pa ulit. Yung giant bomb na lang. Giant bomb na lang. Okay pa naman. Now, wala na tayong builder na nag-exist. Ang natitira na lang, si Goblin Builder. Ibig sabihin, hindi pala natin pwede magamit talaga si 7th Builders o si Goblin Builder. Kapag may 6 Builder ka na, kailangan 6 na Builder talaga yung gagamitin. Bukan natin siyang gamitin dito. So, hindi pwede. Hindi ba pwede? Check natin. Bakit hindi natin magamit si Goblin Builder? Ayaw gumana nung ayaw gumana nung, siguro not enough pa yung aking resources, kaya ganyan. Check ko nga kung meron ako magic items dito. Okay, wala. Pero try natin itong walls kung gagana siya dito. Subukan na lang natin itong pwede rin siya sa wall, mga idol. Yun nga, tama yung hinala ko na kapag magagamit mo lang si Goblin Builder, kapag ubos na yung mga builder mo, tapos meron kang enough na resources. Halimbawa, gaya niyan, wala akong enough resources para mag-upgrade ng mga building, ng mga defenses ko. Gaya niyan, yung Archer Tower, yung cannon, wala akong enough resources. Hindi siya magpa-pop up. Pero kung may enough resources ka, kagaya nito para sa wall, halimbawa yan, 8M. Pag clinic natin siya, may resources ka dito, at kinonfirm mo yan, tapos may lalabas na signal ng wifi, na baka binunot na yung wifi, di ba? So, ayan, nawala. Okay. Looks like all your builders. Pag kinonfirm natin to, kahit wala tayong builder, per gems, per wall, gagastos tayo ng 10 gems. So, subukan natin. Ayun, di ba? Sobrang ganda. Kahit pala sa walls, gumagana siya. Hindi lang siya pang pamilya, pang sports pa. Diba? Hindi lang siya pang building, hindi lang siya pang hero, hindi lang siya pang laboratory, kundi pwede rin siya sa walls. So, napakaganda nitong Goblin Builder. Ang problema lang talaga is may bayad siya. Tsaka bukod pa doon, temporary nga lang siya. Kasi 60 days lang. After 60 days, wala na. Hindi natin alam. Pero malay natin, diba, gawin na nilang permanent tong si Goblin Builder. I hope na sana kahit wag naman sanang gems. Kahit sana gold. Ang talagang na-represent kasi talaga na gustong-gusto ng mga goblin is gold. Gold and gems. I hope na soon gawin nila na magkaroon ng alternate na o kaya dalawang option, gold and gems. Kahit malaki yung amount ng gold, as long as magagamit natin yung 7th builder without spending the gems, di ba? So ganun siya kaganda. So ano pa ba yung mga bago? Ito, may Ghost Warden na pala. Hindi ko na na-check, ngayon ko lang na-check talaga to. Okay, may Ghost Warden na. Sobrang ganda rin ng effects nito. Para talagang pandota na yung mga effects na askin na nilalabas dito sa Clash of Clans, diba? Sobrang lupit nito. And looking forward na ilabas na rin yung Ghost King at saka Ghost Queen. And for sure may kasama rin yung mga challenge na posible na magkasama. Pagaya nitong challenge na nilabas nila nito. Itong sa yung Absolutely Fabulous. Yung magkasama yung Warden at saka yung Champion. So pa sa mga napansin ko dito is yung papapansin mo tong itong storage na to. Diyan mo meron na siya mga glass, di ba? Pati yung walls, iba na rin yung kulay, kung ano yung kulay ng walls. Pag nawasak siya, yun na rin. Talagang pinapaganda na nila tong Clash of Clans talaga. So, ayan, yung walls na, anong level ba to? Level 15 na walls, yung pang Town Hall 14. Ayan siya, pag nawasak siya. Kung i-check natin dito sa news, sa news tab, pag pumunta ka dito sa October full update patch notes, makikita mo dito yung full information ng lahat ng pinapaliwanag ko dito ngayon. Nga lang, ang problema, ako kasi hindi talaga mapagbasa ng mga ganitong klaseng bagay. Dahil sobrang dami kasi talaga. Siguro
ang ginagawa ko for experience lang, na-experience ko lang kung ano talaga yung pagbabago compared from yung dati tsaka yung ngayon. Ino-compare ko siya, ano ba mas maganda. So, kung may mga additional kagaya nitong mga to, yung button na yan, tapos yung mga information na ganyan, diba? Talagang mas maganda, explore mo na siya sa sarili mo. So, isa pa, check nga natin kung dito sa home village, meron yung mga information kagaya nito sa defense, sa storage, sa hero, ayan. O kahit yung warden pala, kahit yung mga hero meron din. So, ang tanong, meron din kaya ito sa builder base at saka sa clan capital. So, check natin. So, yun. Yun ang wala pa. Kumbaga sa na-focus talaga nila yung home village at dito sa builder base is wala pa silang in-update na ganito, na ganong klaseng information. Bago nagkaroon ng update, ganito yung mga itsura ng mga informations nun. So soon, baka maging ganon din siya, isasabay na rin siya doon sa builder base. So check naman natin yung clan capital. Ganon din, wala din. Wala pa siya yung information na kagaya ng nasa home village. Hopefully sana dito rin, di ba, magkaroon din. Nga lang, ang problema kasi kapag habang magkakaroon ng mga maraming additional sa game, syempre, kapag ipinapatch natin yung update sa ating mobile phone, sa ating mga devices, mas malaki yung kinakain yung space. So, which is normal naman yun. At kailangan talagang gawin yun ng mga developer ng games para makasabay sila sa pag-update ng mga iba't ibang games na ka-competition nila kagaya nitong COC. Yan lang yun, idol, sa mga update na napansin ko. Hindi ko idol, kung may mga alam ka na update na lumabas na hindi ko nabanggit dito, pwede mo i-comment sa baba para alam din ng mga nanonood dito sa video po natin, mga idol. So, bali dito na po matatapos yung video natin, mga idol. Salamat po sa panonood. Once again, my name is Nico. See you soon sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye.